Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong ika-1 ng Disyembre 2018, nakuhanan ng mga security camera sa sentro ng Auckland, New Zealand, ang isang dalagang nakangiti habang lumalabas ng isang bar kasama ang lalaking kakakilala pa lamang niya. Ilang oras ang nakalipas. Sa oras na iyon, walang kakaiba. Walang sino man ang nakakaalam na ang mga larawang iyon ang magiging huling naitalang sandali ng buhay ni Grace Millane. 22 taong gulang lamang si Grace noon at nasa gitna siya ng isang solo backpacking journey sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lalaking kasama niya ay si Jesse Kempson, isang pangalang kalaunan ay maiuugnay sa isa sa mga pinakanakapangingilabot na kaso ng krimen sa New Zealand. Ipinanganak si Grace sa England noong 1900 at 76 at lumaki sa isang malapit at mapagmahal na pamilya. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang mabait, positibo, at mahilig sa pakikipagsapalaran. Isang taong lubos na niyayakap ang buhay at madaling magtiwala sa kapwa. Noong huling bahagi ng 2018, naglakbay si Grace ng mag-isa sa buong New Zealand bilang bahagi ng kanyang backpacking trip. Ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan sa pamamagitan ng mga mensahe at social media. Para kay Grace, ang paglalakbay na ito ay sumisimbolo ng kalayaan, pagiging independent, at ang kasabikan sa pagtuklas ng mundo bago tuluyang harapin ang susunod na yugto ng kanyang buhay bilang isang ganap na adult. Nanatili siya sa mga hotel, nakilala ang kapwa manlalakbay, at palaging nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Walang babala, walang senyalis ng panganib, walang anumang palatandaan na siya ay nasa alanganin. Ang December 1 ay dapat sana'y isang ordinaryong araw, ngunit iyon din ang araw bago ang kanyang ika-22 kaarawan. Sa araw ding iyon, nakipagkita si Grace kay Jesse Kempson, isang 26 na taong gulang na lokal na lalaki na nakilala niya sa Tinder. Sa unang tingin, mukhang karaniwan si Kempson, maayos magsalita, malinis tingnan, at palakaibigan. Para kay Grace, isa lamang itong simpleng pakikipagkita habang siya ay naglalakbay. Hindi niya alam na may madilim at problemadong nakaraan. Ang lalaking iyon, isang katotohanang lilitaw lamang matapos ang trahedya. Bandang 5:37 ng hapon, umalis si Grace sa kanyang tinutuluyang hotel upang makipagkita kay Jesse. Makikita sa CCTV ang kanyang kumpiyansang paglalakad sa gitna ng Auckland. Samantala, bago pa man magsimula ang kanilang pagkikita, labis na ang pag-inom ni Jesse ng alak. Nagkita sila sa isang mataong pampublikong lugar, puno ng tao, ingay at ilaw. Malamang ay panatag ang pakiramdam ni Grace. Tutal, madalas ipinapayo sa mga kababaihan na sa pampublikong lugar makipagkita kapag may bagong kakilala. Sinimulan nila ang gabi sa isang bar, nag-uusap at umiinom. Sa mga sumunod na oras, lumipat sila sa iba't ibang bar at nagpatuloy sa pag-inom. Kalaunan, kinumpirma ng mga saksi at ng surveillance footage na wala namang kakaibang napansin. Mukhang maayos ang kanilang samahan at tila nagkakasundo sila. Bandang 7:15 ng gabi, bumisita sila sa isang Mexican bar. Mga 8:30 ng gabi, lumipat naman sila sa isa pang lugar, ang Bluestone Room. Pagsapit ng 8:54 ng gabi, naitala ng mga kamera ang kanilang unang halik. Ilang sandali matapos iyon, nagtungo si Jesse sa banyo. Naiwan si Grace sa mesa at nagpadala ng mensahe sa isang kaibigan. Isang mensaheng kalaunan ay mag-iiwan ng matinding lungkot sa mga makakabasa nito. Isinulat niya na napakaganda raw ng takbo ng kanilang date at nakaramdam siya agad ng koneksyon kay Jesse. Iyon na ang huling mensaheng ipinadala ni Grace Millane. Makalipas ang ilang sandali, sabay silang umalis ng bar at nagtungo sa tinutuluyan ni Jesse, isang kwarto sa City Life Hotel sa downtown Auckland. Kusang naglakad si Grace sa kanyang tabi
Walang kamalay-malay sa panganib na naghihintay. Ang mga nangyari sa loob ng silid na iyon ang naging sentro ng masusing investigasyon at mainit na pagtatalo sa korte. Sa pagitan ng gabi ng December 1 hanggang sa mga unang oras ng December 2, nasawi si Grace dahil sa pagsakal gamit ang mga kamay. Ayon sa pagsusuri ng isang pathologist, ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay kakulangan ng hangin. May mga pasa rin sa kanyang mga braso at dibdib na nagpapahiwatig na siya ay pinigilan. Hindi agad nawalan ng buhay si Grace. Ang ganitong paraan ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na puwersa. Malamang ay nakipaglaban siya. Malamang ay naramdaman niyang siya ay nasa panganib. Kalaunan, iginiit ni Jessie Kempson na ang nangyari ay isang aksidente umano. Habang may naganap na intense na pangyayari na may pahintulot nilang dalawa. Gayunpaman, ang mga ebidensya ang maglalahad ng mas madilim na katotohanan. Sumapit ang ikalawa ng Disyembre kaarawan ni Grace. Nagsimulang tumanggap ng mga mensahe ang kanyang cellphone mula sa pamilya at mga kaibigan na bumabati sa kanya. Ngunit walang ni isa mang nasagot. Bandang alas 8 ng umaga, makikita sa CCTV si Jessie na mag-isa sa elevator ng hotel. Saglit siyang sumulyap sa kamera, sa paraang kahina-hinala. Wala si Grace sa kanyang tabi. Hindi ito isang lalaking bababa lamang para bumili ng almusal para sa kanyang kadate. Isa itong lalaking may itinatago at naghahanda ng burahin ang anumang bakas ng kanyang ginawa. Makalipas ang ilang minuto, namataan si Jessie na naglalakad sa Auckland sa isang lakad na kalaunan ay ilalarawan ng mga investigador bilang isa sa pinakanakapanghihilakbot na shopping trip na maiisip. Una, pumasok siya sa isang tindahan at bumili ng malaking maleta. Nakuhanan pa siya ng surveillance footage habang sinusukat ang lapad, haba at lalim nito. Tinitiyak na sapat ang laki. Sapat ang laki upang magkasya ang isang katawan ng tao. Pagkatapos, nagtungo siya sa isa pang tindahan at bumili ng mga panlinis. Mga produktong karaniwang ginagamit upang alisin ang mga bakas na maaaring maiwan sa isang lugar. Lahat ng ito ay binayaran gamit ang credit card ni Grace Millane. Pagbalik sa silid ng hotel, nanatili si Jessie roon ng ilang oras. Habang naroon pa rin ang katawan ni Grace, ang sumunod niyang ginawa ay ikinagulat ng mga investigador at ng publiko. Habang nasa loob ng kanyang silid, ang walang buhay na katawan ni Grace, umalis si Jessie upang makipagkita sa isa pang babae na nakilala niya rin sa Tinder. Suot pa rin niya ang parehong damit noong nakaraang gabi. Ang damit na maaaring suoton niya rin nang maganap ang trahedya. Sa kanilang pagkikita, umano'y nagbitiw si Jessie ng mga nakakabahalang pahayag, kabilang ang pagbanggit kung paano maaaring itago ang isang bangkay mula sa mga awtoridad. Dahil dito, nakaramdam ng takot ang babae at agad na tinapos ang kanilang pagkikita. Maaaring ang kanyang kutob ang nagligtas sa kanya. Kinagabihan, muling nakuhanan ng CCTV si Jessie na bumabalik sa hotel. May dalang carpet cleaner at ilang bote ng panlinis. Mahigit 30 minuto siyang nanatili sa loob ng silid. Sinusubukang alisin ang anumang bakas ng presensya ni Grace. Ngunit may mga bakas na hindi kailanman lubusang nabubura at may mga kamera na nag-iiwan ng mga record na hindi na maibabalik. Noong gabing iyon, namataan si Jessie na nagtutulak ng trolley na may mga bagahe papasok ng elevator. Kabilang doon ang malitang binili niya kanina. Napakabigat nito kaya hindi niya ito kayang buhatin mag-isa. Sa loob nito ay ang katawan ni Grace Millane. Sa mga unang oras ng umaga, isinakay ni Jessie Kempson ang mabigat na maleta sa isang nirentahang sasakyan na inasikaso niya rin noong araw na iyon. Makikita sa CCTV ang kanyang maingat at planadong pagkilos, tila ba bawat hakbang ay pinag-isipan na niya ng mabuti. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpapanik. Hindi ito asal ng isang taong nakaranas lamang ng isang trahedyang aksidente. Sa mga sumunod na araw, minaneho ni Jessie ang nirentahang sasakyan
Palabas ng lungsod patungo sa Waitakere Ranges, isang malawak at masukal na kagubatan sa labas ng Auckland. Tahimik, liblib at bihirang puntahan. Isang lugar na inakala niyang walang maghahanap. Noong umaga ng 3 ng Disyembre, bumili si Jessie ng paa. Kalaunan, bumalik siya sa kagubatan. Naghukay ng mababaw na hukay. At doon inilibing ang maletang kinaroroonan ng katawan ni Grace sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nito, itinapon niya ang ilang personal na gamit, nag-dispose ng mga trash bag, at dinala ang nirentahang sasakyan para ipa-professional cleaning, lalo na ang bahagi ng trunk kung saan inilagay ang maleta. Sa oras na isauli niya ang sasakyan, inakala ni Jessie na nabura na niya ang lahat ng bakas ni Grace, ngunit nagkamali siya. Para sa pamilya at mga kaibigan ni Grace, ang mga araw matapos siyang mawala ay puno ng pagkalito at unti-unting takot. Hindi siya nagparamdam sa kanyang kaarawan. Hindi siya sumagot sa mga mensahe. Wala ring update sa kanyang social media. Hindi iyon ang kanyang nakasanayan. Noong 5 ng Disyembre, 2018, opisyal na inireport sa pulisya ng Auckland ang pagkawala ni Grace Melaine. Ang kanyang ama na si David Melaine ay lumipad mula United Kingdom patungong New Zealand at naglabas ng emosyonal na panawagan sa publiko. Nakikiusap para sa anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Habang lalong umiigting ang coverage ng media, ipinagpatuloy ni Jessie Kempson ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Malayang naglalakad sa lungsod, batid na desperadong hinahanap si Grace ng kanyang pamilya. Sinimulan ng pulisya ang muling pagbubuo ng mga huling araw ni Grace gamit ang surveillance footage, mga record ng telepono, at mga transaksyon pinansyal. Unti-unting nabuo ang kabuang larawan. Nadiskubre nila na nakipagkita si Grace sa isang lalaki mula sa Tinder noong gabi na siya ay nawala. Sinuri ang maraming oras ng CCTV footage sa buong Central Auckland. Sa kalaunan, natukoy ng mga investigador ang lalaking nakitang kasama niya at natunto nito sa City Life Hotel. Ang lalaking iyon ay si Jessie Kempson. Noong hapon ng 5 ng Disyembre, dumating ang mga pulis sa hotel upang kausapin siya. Pagpasok ng mga pulis sa lobby, napansin sila ni Jessie. Saglit niyang sinubukang maglakad palayo ng tila kaswal, umaasang makakahalo sa karamihan. Ngunit hindi siya nakalayo. Pinahinto siya ng pulisya at dinala para sa pagtatanong. Sa loob ng interrogation room, kalmado ang kanyang anyo. Kusang loob siyang nagsalita at inilahad ang detalye ng kanilang pagkikita. Ayon sa kanya, maayos daw ang lahat. Sinabi niyang nagkaroon sila ng pagtatalik na may pahintulot ng magkabilang panig. Iginiit niya na umalis si Grace sa silid ng hotel ng buhay pa. Ngunit halos agad, nagsimulang mabasag ang kanyang kwento. Nang ipakita sa kanya ang surveillance footage na nagpapakitang dumaan siya sa mga hindi karaniwang ruta sa lungsod, nagbigay siya ng mahihinang paliwanag. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga kilos matapos mawala si Grace, nag-atubili siya. Nagkasalungat ang kanyang mga sagot at kapansin-pansin ang kanyang pagkailang. Mas lalong tumindi ang pagtatanong ng pulisya. Ipinaalala nila sa kanya na maaaring buhay pa si Grace o maaaring hindi na. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalo pang bumigat ang mga ebidensyang tumuturo kay Jessie. Natuklasan ang pagbili ng maleta at mga panlinis gamit ang credit card ni Grace. Lumabas din ang GPS at cellphone data na nagpapakitang magkasama sila ni Grace sa mga kritikal na oras. Unti-unti, nagsasara ang puwang sa pagitan ng katotohanan at ng kanyang mga pahayag. Nakuhanan sa CCTV ang mga galaw ni Jessie bago at matapos ang krimen. May mga bakas din ng dugo ni Grace na natagpuan sa loob ng silid ng hotel. Bawat pagtatangka niyang itago ang katotohanan ay nag-iwan ng digital na bakas. Papalapit na ang katotohanan. Noong 7 ng Disyembre, muling in-interview si Jessie. Sa pagkakataong ito, wala nang puwang para sa kasinungalingan. Sa harap ng matitibay na ebidensya,
Inamin niya ang mga ginawa niya matapos ang pagpanaw ni Grace. Inilahad niya ang pagbili ng maleta, paglilinis ng silid, pagrenta ng sasakyan, at paglibing sa katawan nito sa Waitakere Ranges. Gayunpaman, patuloy niyang itinanggi ang pananagutan sa mismong pagkamatay ni Grace. Sa halip ipinakilala niya ang depensang kalaunan ay tinawag na 50 Shades of Grey Defense. Ayon sa kanya, umano'y pumayag si Grace sa isang mapanganib na uri ng aktibidad na may kasamang pagpigil at pagsakal, at nakatulog daw siya matapos iyon. Pagmulat niya, wala na raw itong buhay. Para kay Jessie, isa raw itong aksidente. Hindi naniwala ang pulisya. Batay sa impormasyong ibinigay niya, nagsagawa ng paghahanap ang mga awtoridad sa Waitakere Ranges. Noong ika-9 ng Disyembre 2018, natagpuan ang katawan ni Grace Mylene na nakabaon sa kagubatan, nakalagay sa loob ng maleta na nakasara ang zipper. Isinagawa ang post-mortem examination at lumabas ang katotohanang hindi na kayang itago ni Jessie. Si Grace ay sinakal gamit ang mga kamay. May mga pas sa kanyang mga braso at dibdib na nagpapakitang siya ay pinigilan. Ipinakita ng kanyang mga sugat na siya ay lumaban para sa kanyang buhay. Hindi ito aksidente. Isa itong pagpaslang. Si Jessie Kempson ay sinampahan ng kasong pagpaslang at naniliti sa High Court ng New Zealand. Ayon sa batas ng New Zealand, hindi kinakailangang patunayan ang maagang pagpaplano upang mapatunayang may sala sa pagpaslang. Sapat nang maipakita na ang akusado ay sadyang nagdulot ng kamatayan o kumilos ng may lubhang pagwawalang bahala sa buhay ng iba. Iginiit ng depensa na pumayag si Grace sa mapanganib na gawain at na ang kanyang pagkamatay ay hindi sinadya. Ngunit nakatuon ang prosekusyon sa malinaw na mga katotohanan. Ang pagsakal ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na puwersa. May mga palatandaan ng paglaban si Grace at ang mga kilos ni Jessie matapos ang kanyang pagpanaw. Ang pagtatangkang maglinis, magtago ng ebidensya at ilibing ang katawan ay malinaw na nagpapakita ng kamalayan sa kanyang ginawa. Unti-unti, naging malinaw sa korte ang buong larawan ng nangyari. Hindi tinanggap ng hurado ang paliwanag ni Jessie. Noong ika-21 ng Pebrero 2020, napatunayang nagkasala si Jessie Kempson sa kasong pagpaslang. Siya ay hinatulan ng habangbuhay na pagkakakulong na may minimum na 17 taon bago siya maaaring mag-apply para sa parol. Matapos ang paglilitis, may 2 pang babae ang lumantad at inakusahan si Jessie ng marahas na pang-aabuso matapos nila siyang makilala sa Tinder. Siya rin ay nahatulan sa mga kasong iyon at nadagdagan pa ng 11 taon ang kanyang sentensya. Ang pagpanaw ni Grace Mylene ay nagdulot ng matinding pagyanig hindi lamang sa New Zealand kundi sa buong mundo. Napilitang harapin ng kanyang pamilya ang isang napakasakit na pagkawala. Isang batang buhay na nawala sa panahong dapat sana'y puno ng pangarap at pakikipagsapalaran. Ang kanyang kaso ay nagbukas ng pandaigdigang pag-uusap tungkol sa karahasan laban sa kababaihan, sa mga panganib ng online dating, at sa maling paggamit ng konsepto ng pahintulot bilang panangga sa pananagutan. Hindi pumanaw si Grace dahil sobra siyang nagtiwala. Hindi ito nangyari dahil sa isang pagkakamali niya. Nangyari ito dahil nakatagpo siya ng isang taong piniling manakit at pagkatapos ay piniling itago ang kanyang ginawa. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang matinding paalala. Ang panganib ay hindi laging may anyong nakakatakot. At kung minsan, ang pinakamadilim na krimen ay nagsisimula sa isang tagpong tila ordinaryo lamang. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.